Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Chapter 11. Mas maaga nitong linggo, tinawagan ako ni Arman. Sobrang kabado ako, pero sa awa ng lahat, naging okay naman ang lahat. Nakapag-usap pa kami ni Gray ng kaunti. Nakakapanatag na marinig ang boses niya noong nakaraang araw, pero ewan ko ba, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Mas maayos ang usapan namin at hindi kami nagtalo. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Veronica mula noong gabing iyon sa kusina. 4 na araw na ang lumipas. Sa totoo lang, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na wala lang sa akin. Wala lang sa akin na magkasama kami sa kusina, na pinatahimik niya ako. Wala lang sa akin ang mga sandaling magkasama kami sa likod ng kotse niya. Wala lang sa akin na hindi ko narinig ang paos niyang boses sa loob ng mahigit 48 hours, o na hindi ko nasilayan ang madidilim niyang mga mata. Wala lang. Siguro may konting pakialam lang. Mas madalas na rin kaming magkasama ni Danica, shopping trips, lunches, at dinners dito sa town. Pakiramdam ko, unti-unti ko nang nagugustuhan ang pananatili ko sa Sicily. Ngayong araw, kinailangan kong dalhin si Kylo sa vet dahil ilang araw na siyang may sakit. Si Grio ang nag-drive. Tahimik ang biyahe, yung klaseng katahimikan na halos masakit. Sa pauwi, sinubukan kong magkwento pero halos hindi siya sumagot. Okay na si Kylo. Sabi ng vet, mild stomach bug lang daw. Ilang patak lang ng gamot sa water bowl niya, at magiging okay na siya. Pagbalik ko sa bahay, dumiretso ako sa taas, humiga sa kama, at nag-scroll sa phone ko ng ilang oras, lutang ang isip. May kumatok sa pinto. Hello, tawag ko, nakahiga pa rin sa unan. Si Veronica. Sa mismong sandaling iyon, umupo ako at in-cruise ang mga binti, habang pinapanood siyang pumasok at tahimik na isara ang pinto sa likod niya. Hi, sabi niya, mababa at paos ang boses. Hi, sagot ko, biglang nahiya. Kumusta si Kylo? Tanong niya. Okay na siya. Maikli ang sagot ko, ginaya ang tono niya. Gusto kong mag-sorry sa pananahimik ko nitong mga nakaraang araw, sabi niya, kalmado at buo ang loob. Salamat, sagot ko, hindi pa rin sigurado kung ano ang sasabihin. You're welcome, simple niyang sabi bago tumalikod papunta sa pinto. Napunta ka lang dito para mag-sorry, mahina kong tanong, ayokong umalis siya agad. Maganda ang apology, pero gusto ko pa. Gusto kong makausap siya, talaga. Hindi lang mga ninanakaw na sandali. May mission pa rin akong kailangang tapusin, pero sa kung anong dahilan, gusto ko ang pinakamahirap na daan, siya ang gusto ko. Yes, sagot niya. Oh. Nag-alinlangan ako sandali at nanatili siyang nakatayo. Bakit hindi tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Totoong usapan. Hindi lang sandali-sandali. Kundi yung totoo, tungkol sa mga paborito mo, sa mga paborito ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko ito pinipilit. May mas madadaling paraan para makuha ang gusto ko. Nandyan si Alessandro. Pwede ko rin gawin ang iniisip ni Dario na dahilan ng pagpunta ko rito. Pero siya ang gusto ko. Sige, sabi niya sa wakas. Mag-uusap tayo mamaya. In an hour. Susunduin ka ni Alessandro. Ano? Bakit hindi ngayon? Busy ako. Pero nagkaroon ka ng oras pumunta rito, tinaasan ko siya ng kilay. Yes. Pakiramdam ko, deserve mo kahit isang apology. Deserve ko. Pero ang conversations, dapat spontaneous. Let's consider an hour from now spontaneous, sagot niya bago tuluyang umalis. Nakakainis siya. Napabuntong hininga ako at tumayo, nagsuot ng mas makapal na damit dahil biglang bumaba ang temperatura. Ang bilis ng pagbabago. Pagkatapos ng mabilis na shower at ng usual skincare routine ko, nagsuot ako ng jeans at dark blue na top, iniwan kong nakalugay ang buhok ko. Light lang ang makeup, saka silver jewelry. May kumatok ulit sa pinto. Hello, sagot ko. Miss Wilkins, pinapatawag po kayo ng boss. Please follow me, sabi ni Alessandro sa palagi niyang seryosong tono.
Nagpaalam ako kay Kylo at tahimik na sumunod kay Alessandro. Nagulat ako nang hindi niya ako dalhin sa elevator paakyat. Sa halip, dumaan kami sa main entrance palabas, pababa sa isang trail papunta sa beach. Papalubog na ang araw at mas malamig ang hangin. Nakakabighani. Habang naglalakad, pinanood ko ang pagbabago ng kulay ng langit, malalalim na purple, malalambot na pink, mainit na orange, at kumukupas na ginto. Parang sumasayaw ang mga kulay sa ibabaw ng dagat, at naging parang panaginip ang lahat. Nagpatuloy kami hanggang may makita ako sa unahan, isang maliit na mesa para sa dalawa. At nandoon si Veronica, naka-black jeans at jumper tulad ng lagi, may suot na pinong gold jewelry. Nakatali ang buhok niya sa mababang ponytail. Ang ganda niya. Diyan lang, sabi ni Alessandro bago tuluyang umalis. Lumapit ako sa kanya, pinagmamasdan ang paligid. May mga plato ng pasta at mga baso ng wine sa mesa. Bambina, mag-usap tayo, sabi ni Veronica, at sa unang pagkakataon, nakita kong umiti siya. Maliit lang, pero totoo. Lahat ito para lang mag-usap, tanong ko, nakangiti habang itinuturo ang mesa. Yes, sagot niya. Magkakaroon tayo ng totoong usapan habang kumakain, tapos ipapakita ko sa iyo ang paborito kong lugar dito kapag madilim na. Marahan niyang inilagay ang kamay niya sa likod ko, ginabayan ako papunta sa upuan bago siya umupo sa sarili niya. Date ba to, Veronica? Pabiro kong tanong. Kakain tayo at mag-uusap, sagot niya, at ngayon, buong-buo ang ngiti niya. Uminit ang pisngi ko at hindi ko napigilang umiti. Date ito. Kakain at mag-uusap, mahina kong inulit. Exactly, sabi niya ng mahinahon. Bigla akong kinabahan. Ayos ba ang suot ko? Sapat ba ang paghahanda ko? Namasa ang mga palad ko, isang hindi ka nais-nais na epekto ng kaba. Tumingin ako sa dagat, pinanood ang huling sinag ng araw na tuluyang nawala sa abot tanaw. Noong bata pa ako, dinadala ako ng dad ko sa bangka niya, sabi ni Veronica, ibinabalik ang atensyon ko sa kanya. Si Malia at ako, inaabot kami ng oras sa dagat kasama siya. Talaga, mahina kong tanong, ramdam pa rin ang init ng pamumula ko kanina. Tumango siya. Si Mom ang nagpapatakbo ng mafia, kaya dinadala kami ni Dad sa dagat. Ilan sa pinakamagaganda kong alaala, galing sa mga araw na yon. Umiti ako, pero nang subukan kong alalahanin ang masasayang alaala ng sarili kong childhood, wala akong maisip. Palaging wala ang mga magulang ko. Wala akong masyadong masasayang alaala, kasama ang parents ko, amin ko, umiwas ng tingin. Sandali siyang natahimik. Okay lang yan, sabi niya ng marahan. Gagawa tayo ng masasayang alaala mo dito. Kinagat ko ang labi ko, pilit pinipigilan ang ngiting gustong sumilip. Pinahanda ko ang bolognese, dagdag niya. Hindi ako sigurado kung anong pasta ang gusto mo, kaya classic ang pinili ko. Hanggang sa sandaling iyon, hindi ko masyadong napapansin ang makapal niyang Italian accent, pero ngayon, hindi na maikakaila. At sa totoo lang, sobrang attractive nito. Salamat! Ang bango, sabi ko, nakatingin sa plato sa harap ko. Kumain kami habang nagkukwentuhan. Nalaman ko na sobrang close sila ni Malia, kahit malaki ang age gap. Involved pa rin ang parents niya, pero mas gusto nilang mag-travel. Mahal niya ang pagpapatakbo ng mafia, kahit minsan nakaka-overwhelm. Kinuwento ko naman kung paano akong lumaki sa paligid nito pero ayokong mapasama sa violence. Sinabi ko rin na wala akong kapatid, si Kylo lang ang meron ako. Maaasahan mo ang lahat dito sa Eden, sabi niya habang umiinom ng wine. Unspoken rule yan. Nagpatuloy ang usapan namin hanggang dessert, strawberry panna cotta, na ikinagulat kong nagustuhan ko talaga. Thank you, Veronica, sabi ko, sa wakas ay tumingin sa mga mata niya. For what? Tanong niya. For actually talking. Ngumiti siya. Gaya ng sabi ko, hindi ako magaling sa new people. Pero naisip ko, deserve mong makita hindi lang ang boss side ko. Inilagay niya ang kamay niya sa ibabaw ng akin. Pakiramdam ko, may kumislap na something sa pagitan namin. Chapter 12. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming naglakad sa tabing dagat. Wala kaming sinasabi, pero parang may 1,000,000 salita ang naipasa sa katahimikan sa pagitan namin. Saan tayo pupunta? Tanong ko, nakangiti habang sumulyap sa kanya. Hindi naman malayo. Just wait.
Iniba niya ang kapit niya at pinag-interlock ang mga daliri namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas mabato na ang daan. Sa tuwing nadadapa ako o nahihirapan, tinutulungan niya ako, inaangat ako sa bewang. Bawat dampi nagpapakilig sa tiyan ko. Kasabay noon, may kirot ng guilt. Nag-usap kami ni Gray tungkol sa hindi pagsiing ng ibang tao, pero heto ako ngayon, nakakaramdam ng mga bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa kanya. Hindi niya ako pinapakilig. Pero siya lang ba ang nagawa noon? Paglampas namin sa mabatong daan, sabay kaming natawa, magkahawak pa rin ang kamay na parang hindi pwedeng bitawan. Veronica, saan ba talaga tayo pupunta? Sigurado akong lampas na tayo sa Eden, sabi ko habang katabi ko siya. Promise, konti na lang, Bambina. At yes, lumabas na tayo ng Eden. Lumabas ng Eden, tanong ko, gulat. Of course. Hindi ko pipiliin ang paborito kong lugar kung saan ako nagtatrabaho. Come on. Umiti siya at hinila ako pasulong. Umakyat kami sa ilan pang bato hanggang marating namin ang isang tagong bahagi ng beach na papalibutan ng mga puno. Iba ang pakiramdam ng hangin, mas magaan, parang hindi pa nagagalaw. Parang pumasok kami sa ibang mundo. Okay, i-roll up mo ang jeans mo, sabi niya, lumuhod habang iniro-roll up ang sarili niyang trousers. What? Tanong ko, naguguluhan. Napabuntong hininga siya at siya na mismo ang nag-roll up ng jeans ko. Napatawa ako. May habit ka talagang gawin ang mga bagay para sa akin kapag hindi ako nakikinig agad. Just for you, Bambina, sagot niya, hinawakan ang mga kamay ko at dinala ako palapit sa tubig. Okay, tumingin ka sa mga mata ko. Huwag kang titingin pababa hanggat hindi ko sinasabi, alright, malumanay niyang utos. Elisay, tanong ko, sakto nang dumampi ang tubig sa mga paa namin. Look down. Yumuko siya at sumunod ako. Napahinto ako sa tanawin, ang mga alon ay kumikislap ng asul na liwanag, parang mga bituin na sumasayaw sa tubig. Veronica, this is incredible. Nakakita na ako ng pictures online, pero hindi ko inakalang makikita ko ito ng personal. Sabi ko, lalo pang lumapad ang ngiti habang kumikislap ang tubig sa paligid namin. Tumingin ako sa kanya at nahuli ko siyang nakatingin na pala sa akin. Do you like it? Tanong niya. Ang ganda, sabi ko, puno ng paghanga, habang pinagmamasdan ang asul na liwanag na tumatama sa mukha niya. Pinalambot nito ang karaniwan niyang seryosong anyo, at lalo siyang naging parang hindi totoo. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ako sa gilid ng dagat. May pakiramdam ako na panandalian lang ang sandaling ito, na bukas, babalik na naman siya sa pagiging distant. Bigla siyang huminto at lumingon. Halika! Lumapit ako, at nakita kong hinubad niya ang jumper niya, iniwan ang white tank top sa ilalim. Veronica, anong ginagawa mo? Tanong ko, nagmamadaling lumapit. Swim with me, simple niyang sabi. Veronica, sobrang lamig ng tubig. Naparami ka ba ng wine? Umisi siya. Kung hinayaan kong malasing ako sa wine, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi ako papasok. Masyadong malamig, protesta ko. At safe ba talagang lumangway na may bioluminescence? Hindi niya pinansin ang pag-aalinlangan ko at hinubad ang pants niya, nakatayo na lang sa undergarments. Swim with me. Inilagay niya ang mga kamay niya sa bewang ko, mainit ang hawak kahit malamig ang hangin. Hindi ko alam, nag-atubili ako. Ariela, pinangako ko na gagawa tayo ng masasayang alaala para sa'yo, kahit dito man lang. Binitiwan niya ako at pumasok sa dagat, lumubog sa tubig. Kinabahan ako nang hindi siya lumitaw ng halos 1 minuto. Hindi na ako nag-isip, hinubad ko ang damit ko hanggang sa undergarments at pumasok sa tubig, kasabay ng paglitaw niya. Natakot mo ako, Veronica, singhal ko. Umiti siya habang pinipiga ang tubig sa buhok niya. Sorry, Bambina. Kumikinang ang mukha niya sa asul na liwanag, ang lambot ng mga features niya ay lalong luminaw. Ang basang buhok niyang nakalapat sa likod ay lalo siyang ginawang kaakit-akit. Namula ako sa simpleng pagtingin lang sa kanya. Nasa tubig ka na. Kita mo. Hindi naman ganun kalamig, sabi niya habang lumalapit. Dahil lang tinakot mo ako, sagot ko. Scared o hindi, pumasok ka pa rin, sabi niya, may ngising pilya. Whatever, bulong ko, iniroll ang mga mata ko.
Nag-alinlangan ako, naalala ang nangyari halos 1 linggo na ang nakalipas. Sorry. Wala akong ginagawa, Bambina. Nag-uusap lang tayo, remember, pagtiyak niya. I-roll mo ulit ang mata mo kung kailangan, sabay tayo. Mumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi ko gagawin, sabi ko, namumula habang nagkakapit ang mga daliri namin. Alright. Inakay niya ako palalim sa tubig. May dumampi sa paa ko at napapitlag ako, kusang lumapit sa kanya. Agad niyang hinanap ang bewang ko. Isda lang yon. Okay ka lang, sabi niya, mahina ang tawa. Tinulak kami ng mga alon palapit sa isa't isa, at wala ni isa sa amin ang tumutol. Ang tanging tunog ay ang banayad na hampas ng tubig sa paligid. May happy memory ka na ba? Pabulong niyang tanong. Napakalunok ako, palipat-lipat ang tingin sa pagitan ng mga labi niya at ng mga mata niya. Ang mga labi niyang bahagyang pink pa rin, at ang mga mata niyang kumikislap sa asul na liwanag, para akong nahipnotismo. Meron na, sagot ko, habang napunta ang mga kamay ko sa likod ng liig niya at humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Nawala ang espasyo sa pagitan namin. Marahang hinaplos ng basang kamay niya ang pisngi ko. Ariela, bulong niya. Veronica, bulong ko rin. Pwede ba kitang halikan? Tanong niya. Yes. Pagdampi ng mga labi niya sa akin, naglaho ang lahat. Malambot ang halik niya, halos magaan lang, pero maisindi itong iniwan sa loob ko. Mabagal, banayad, at puno ng lambing ang galaw niya. Marahan niyang hinaplos ng dila ang ibabang labi ko, at bahagya kong binuka ang akin, hinayaan siyang lumapit. Walang pagmamadali, parang may oras kami para sa lahat. Ako ang unang umatras, at sumunod siya, kahit ayokong matapos, hindi pa. Sa wakas, naramdaman ko ang mga labi niya sa akin. Kailangan na nating bumalik sa Eden bago pa nila tayo hanapin, mahina niyang sabi. Okay. Parang lumulutang ako. Pag-ahon namin mula sa tubig, iniabot niya sa akin ang jumper niya, alam niyang lalamigin ako. Naglakad kami pabalik, mahina ang usapan, may mga ninanakaw na halik sa daan. Pagdating namin sa bahay, binigyan niya ako ng isang huling, panandali ang halik bago kami naghiwalay, siya papunta sa kwarto niya, at ako sa akin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama na punong-puno ng saya. Parang may umusad na sa wakas. Parang eksakto akong nasa lugar kung saan dapat ako naroroon. Chapter 13. Hindi ko akalaing masasabi ko ito, pero mula nang dumating ako rito, madalas ko nang nakakasama si Veronica. Pwede ko bang aminin na mas lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya? Matapos ang maliit naming date ilang araw na ang nakalipas, mas marami na kaming oras na magkasama, nagraron, nag-i-explore ng mga tagong lugar sa Sicily, at nagbabahagi ng mga intimate na sandali. Wala namang physical na lampas sa ipinangako niya, pero madalas kaming magkahawak ng kamay, may mga malalambot na halik at hindi mabilang na make-out moments. Minsan pa nga, nagstay siya sa room ko magdamag. Perpekto ang gabing iyon. Muli kong ipinaliwanag ang kakaiba kong paraan ng pagkain ng Oreos, at sa wakas, naintindihan na rin niya. Pagkatapos, nag-usap lang kami ng nag-usap hanggang sa tuluyan akong makatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, marahil niyakap niya ako, pero pagsapit ng madaling araw, halos 4 pa lang, wala na siya. Pero nitong nakaraang 2 days, bihira ko siyang makita. Alam kong busy siya. Ngayon, halos buong araw kong kasama si Kylo, tambay lang sa bahay, iniisip kung ano ang pwedeng gawin. Wala namang ibang tao sa paligid, at least, walang gusto kong kausapin. Tumunog ang phone ko, hinila ako palabas ng mga iniisip ko. Tiningnan ko ang screen. Si Anna. Agad kong sinagot. Hello, sabi ko. Ella. Kumusta ka? Masigla niyang tanong. Hey, Anna. Okay naman ako. Ikaw? Great. Ipinapadala kami ni Arman sa Italy next week. Bakit? Tanong ko, gulat. Sa totoo lang, hindi naman ako sobrang nabahala sa pagpunta nila sa Italy. Malaki ang bansa, pwede silang mapunta kahit saan. Pero ang ideya na magsasalubong ang dalawang mundo ko ay hindi mapakali ang pakiramdam ko. Miss ko ang mga kaibigan ko, pero maayos naman ako kahit wala sila. Sa bahay, ang alam ng lahat ay solo mission lang ito. Dito naman, walang nakakaalam ng kahit ano. At kung selfish man pakinggan, si Gray ay wala na halos sa isip ko.
Hindi niya ako pinaramdam ng ganito, hindi tulad ng nararamdaman ko kay Veronica. Sabi niya, kailangan daw nating lahat ng break bago ang annual ball at fall meeting, kaya pupunta kami dyan, paliwanag ni Ana, halatang excited. Nanahimik ako, iniikot sa isip ang sinabi niya. Bakit parang hindi ka masaya sa balitang to? Tanong niya, mas mahinahon na ang boses. Ha? Hindi, sorry. Masaya naman ako. Saan kayo magsistay sa Italy? Tanong ko. Sicily, of course, sagot niya, parang obvious. Nakausap na ni Arman si Veronica. Sa'yo kami magsistay. Parang kumulo ang dugo ko sa gulo at inis. Bakit dito? Bakit hindi sa ibang lugar, Brazil, kung gusto nila ng mainit? O Hungary, kung gusto nila ng Europe? Bakit Italy? Anong ibig mong sabihin na dito magsistay? Tanong ko, pilit kalmado ang boses. Hindi rin ako sure sa details, pero sabi ni Arman, tayong 3 ay sa Saints Estate magsistay, request daw ni Veronica. Request ni Veronica, ulit ko, pilit inuunawa ang lahat. Yeh! Super excited si Gray na makita ka. Iniisip pa nga niyang bilhan ka ng gift, pero hindi niya alam kung ano ang gusto mo. May suggestion ka ba? Casual niyang tanong. Ang gusto ko talaga ay huwag silang pumunta rito. Gusto kong manatiling hiwalay ang dalawang buhay ko. Okay na ako, sagot ko na lang. CJ. Kailangan ko nang umalis, tinutulungan namin ni Rev ang tech team. Tatawag ulit ako mamaya. Love you loads, Ella. Bye, Ana. Tinapos ko ang tawag at napaungol, humarap sa gilid ng kama. Kung wala pa akong dahilan para kausapin si Veronica kanina, ngayon, meron na. Bakit niya sila inimbitahan dito? Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa elevator, pinindot ang 9th floor. Alam kong bawal umakyat doon, kahit sino, pero wala akong pakialam. Naiinis ako. Galit pa nga. Ayokong malaman ni Veronica ang totoo tungkol sa mission ko, at lalong ayokong malaman ni Gray ang nangyayari sa pagitan namin ni Veronica. Tumunog ang elevator at bumukas ang mga pinto. Paglabas ko, agad akong hinarang ng dalawang malalaking guard na naka-black suit, halos hindi halata ang white earpieces nila. Pareho silang kalbo at may suot pang dark sunglasses, kahit nasa loob. Mas lalo tuloy silang nakakatakot. Hindi ka pwedeng umakyat dito, matigas na sabi ng guard sa kanan. Kailangan kong makausap si Veronica, sagot ko, hindi umatras. Hindi ka pwedeng umakyat dito, ulit niya. Please, saglit lang. Kailangan ko lang siyang makausap, git ko. Bumalik ka sa baba, utos ng guard sa kaliwa, mas mabagsik ang tono. Mag-aaway na sana ako nang biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Si Malia. Ano na nangyayari rito? Tanong niya, gulat. Malia, kailangan kong makausap si Veronica, sabi ko, pilit kalmado. Hindi nagbago ang ekspresyon ko. Sandali niya akong tiningnan bago tumango. CJ. Pasok ka. Hindi siya pwedeng umakyat dito, ulit ng isang guard. La Ciala Paser, sabi ni Malia sa Italian, hayaan siyang dumaan. Tumabi sila at napabuntong hininga ako habang dumadaan papasok. Halos walang laman ang lugar at hinintay kong isara ni Malia ang pinto. Narinig namin ang ingay sa labas, kaya chinek ko. Buti na lang ikaw pala, sabi niya, nakangiti. Tanong ko, bumabalik ang inis. Ikaw at si Veronica. Ako at ang pamilya ko, paglilinaw niya. Zoe, kasama si Veronica. Naroon ang buong pamilya niya. Hindi ko iyon naisip. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga pinag-isipan kung ano ang sasabihin ko. Ano ba ang ginagawa ko rito? Hindi naman siguro kailangan ito. Magiging okay lang ang lahat, di ba? Baka overreacting lang ako. Halika, ihahatid kita sa kanya, sabi ni Malia. Hindi na. Ang tanga ko para pumunta rito, sabi ko, umiling. Huwag kang ganyan, Ella. 4 lang naman kami. Halika na. Sigurado akong matutuwa si Veronica na makita ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi talaga. Kakausapin ko na lang siya sa ibang oras, git ko, pilit umiwas. Please, lagi kanyang binabanggit. Okay ka lang, sabi niya, parang baliwala at marahang hinila ako. Ilang hakbang pa, pumasok kami sa kusina. Nandoon ang buong pamilya niya.
Bigla akong nakaramdam na parang outsider. Abala sila sa paghahanda ng mukhang pasta. Itinuro sila ni Malia. Ella, ito ang mom at dad ko. At well, kilala mo na si Veronica. Mama, papa, si Ella. Uminit ang mukha ko sa hiya. Bambina, anong ginagawa mo rito? Malambot ang boses ni Veronica, ang paos niyang tono ang pumuno sa katahimikan. Bambina, sabay-sabay na ulit ng buong pamilya niya, huminto sa ginagawa nila. Chapter 14. Lahat ng mata ay salit-salitan ang tingin kina Veronica at sa akin. May alam na ngiti ang papa niya, habang bahagyang sumikip ang mga mata ng mama niya. Mukha siyang isang babaeng hindi basta-basta. Veronica, hindi ka naman tumatawag ng kahit sino na bambina, puna ni Malia, binasag ang katahimikan. Sang-ayon ako, sabi ng papa nila, lalo pang lumapad ang ngiti. Sweetheart, girlfriend mo ba siya? Hindi, matatag na sagot ni Veronica. Pero, bambina, git niya. Wala lang yon, malumanay na sabi ni Veronica. Parang lumubog ang puso ko. Sinabi niya talagang wala lang yon. Sorry, may gusto sana akong pag-usapan, pero pwede naman akong bumalik na lang, sabi ko, may pag-aalinlangan. Huwag, sabay na sabi ng mga magulang niya bago pa makasagot si Veronica. Maghuhugas lang ako ng kamay, tapos mag-uusap tayo, sabi ni Veronica, may maliit na ngiti. Okay lang talaga. Huwag na kayong mag-abala. Pwede naman akong bumalik, mahina kong sagot. Ariela, magstay ka for dinner, singit ng mama niya. Lumambot ang kanina ay masusing tingin, at lumitaw ang isang munting ngiti, nakakakilabot kung gaano ito kahawig ng kay Veronica. Tulungan mo si Veronica sa sauce. Good, putol niya, sabay abot sa akin ng apron at 2 tomatoes. Iyan, hiwain mo na iyan. Napatawa sina Malia at ang papa nila, at pilit kong tinago ang sarili kong ngiti. Nagpatuloy ang usapan sa paligid ko, parang hindi ako biglang sumingit sa family moment nila. Lumapit si Veronica at marahang inilagay ang kamay sa likod ko. Halika, sabi niya ng mahina, ginabayan ako papunta sa kusina. Magkatabi kaming naghiwa at nag-ayos, tahimik pero komportable. Ang pamilya niya ang nagdala ng kwentuhan, pinuno ang kusina ng masiglang ingay. Hindi ko maintindihan ang karamihan, Italian ang gamit nila, pero naririnig ko si Veronica paminsan-minsang sumasagot sa parents niya. Nang handa na ang lahat, si Veronica na ang nag-asikaso ng natitira. Pinanood ko siyang gumalaw sa kusina na parang sanay na sanay, madaling sumasabay sa maikling usapan habang nagluluto. Nang hubarin niya ang apron niya, nag-alinlangan ako, hindi alam ang susunod kong gagawin. Here, tulungan kita, bulong niya mula sa likod. Tinanggal niya ang tali ng apron ko, at sandaling nanatili ang mga daliri niya sa bewang ko. Salamat, mahina kong sabi. Mag-usap tayo. Inilapag niya ang apron at sininyasan akong sumunod. Tumango ako at sumunod sa kanya palabas ng kusina. Dinala niya ako sa dulong bahagi ng bahay, papunta sa isang maluwag na balcony. May sleek na black table sa gitna, napapalibutan ng mga halaman sa matte black pots. Sa railing, naroon ang simbolong F ng Saints, kasama ang isang krus. Nakakabighani ang tanawin kahit araw pa. Naisip ko kung gaano ito kaganda sa gabi, kapag ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa paligid. So umakyat ka rito para makipag-usap, mahinahong tanong ni Veronica. Kalma ang boses niya, hindi tulad ng inaasahan kong pagiging malamig. Okay lang. Ang stupid ko. Dapat umalis na lang ako, sabi ko, biglang ayokong pag-usapan pa. Kaya ko naman. Walang madudulas. 1 week lang naman. Wala nang iba. Lumapit si Veronica sa likod ko, marahang ipinatong ang mga kamay sa bewang ko. Agad akong kinilabutan. Mag-usap tayo, bulong niya malapit sa tenga ko. Ikaw at ako lang, bambina. Bakit mo sinabi na pwede silang magstay dito? Tanong ko, halos pabulong habang sumasandal sa hawak niya. Akala ko mismo sila. Nakita ko ang mga pictures sa wall mo. Mukha kayong close. Close kami, amin ko. Pero mas gusto ko ang buhay ko rito na wala sila. Pwede kong bawiin ang offer. Hindi man lang sila makakatapak sa Italy, sabi niya, pinaharap ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng sincerity. Hindi na.
Parang ang cruel na gawin yun ngayon, buntong hininga ko. Bambina, ako lang ang female mafia leader sa buong mundo. Kaya kong maging medyo cruel kung gusto ko, sabi niya, matatag ang tono. Huwag, agad kong sabi. Alright, malambot na tugon niya. Kung ayaw mo silang makita, sisiguraduhin kong masyado kang busy para doon. Napangiti ako ng bahagya. Pero dapat na talaga akong umalis. Ayokong makaramdam na nakikialam ako. Hiniling ng mama ko na magstay ka. Pakiramdam ko pa rin invasive. Na-invade ko na ang privacy mo, sabi niya, may pilyong ngiti. Panahon na para ikaw naman ang pumasok sa mundo ko. Hindi ko napigilang umiti. Okay, bulong ko, ramdam ang pamumula ng pisngi ko. Good. Inangat niya ang mukha ko gamit ang isang daliri sa baba, saka naglagay ng isang malambot na halik sa labi ko. Hindi ako nag-atubili, yumakap ako sa liig niya habang ang mga kamay niya ay nanatili sa bewang ko. Sa sandaling iyon, sigurado na ako, may nararamdaman ako para sa kanya. Alam ko na, sigaw ng isang boses sa likod namin. Napatalon ako, napabitaw sa halik at agad pinunasan ang gilid ng labi ko. Si Malia iyon, may smug na ngiti sa mukha. Papa, sabi ko na. Tama kami, masigla niyang anunsyo. Uminit ang buong mukha ko sa hiya. Hinalikan ko si Veronica habang naroon ang buong pamilya niya. Malia, babalang sabi ni Veronica sa likod ko. Ano? Masaya lang ako. Pangit naman talaga si April, sabi ni Malia, inilapag ang tray ng garlic bread sa mesa. Inirol ko ang mga mata ko. Halos nakalimutan ko na si April mula sa room 17. Ang marinig ang pangalan niya kasabay ng kay Veronica ay nakakainis. Oh, Malia, huwag mong asarin ang kapatid mo, lalo na sa harap ng girlfriend niya. Singit ng papa nila habang may dalang pagkain. Hindi niya ako girlfriend, mabilis kong sabi. Hindi ko siya girlfriend, sabay naming sabi ni Veronica. Oh, okay, sabi ni Malia, halatang hindi kumbinsido habang tinaasan ng kilay ng papa nila. Mahina kong bulong, nakatingin sa sahig. Napakabastos ko, biglang sabi ng papa nila. Nakalimutan kong magpakilala, ako si Lorenzo at ito ang asawa ko, si Martina. Umiti ako ng kaunti bago bumalik sina Lorenzo at Malia sa loob ng bahay. Sorry, Ariela. Masyado silang nag-a-assume, pagtiyak ni Veronica. Pero sa sandaling iyon, alam kong kailangan ko nang umalis. Masyado itong parang formal, parang ipinakilala na ako sa pamilya ng girlfriend ko. At hindi naman kami nagda-date. Okay lang. Pero kailangan ko na talagang umalis, sabi ko. Hindi mo kailangan. Kailangan ko. Pakiramdam ko, mas marami pa silang i-assume at hindi yon maganda para sa atin. Right? Hindi maganda para sa'yo, mariing sabi niya. Pero kung yan ang gusto mo, ihahatid kita. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero hindi na ako nagtanong. Mabilis kaming naglakad palabas ng bahay hanggang sa front door. Kita tayo mamaya, okay, sabi ni Veronica. Tumango ako, nagpaalam ng mabilis at umalis. Pinadaan ako ng mga guards nang walang problema. Pumasok ako sa elevator at bumaba sa sarili kong floor. Pero hindi ko matanggal sa isip ang sinabi niya, not good for you. Parang may irony doon, parang may alam siya na hindi ko pa alam. Siguro, dapat mas tinanong ko pa siya tungkol doon. Chapter 15 S.A.C. ni Veronica. Nasaan si Ella? Tanong ni Malia habang pabalik ako mula sa pinto. Umalis na siya, sagot ko, pilit na kalmado. Bakit siya umalis? Nakapout niyang tanong. Pakiramdam niya, kailangan na niyang umalis, sabi ko. Gusto ko sana siyang magstay, para mas makita ko pa kayong dalawa. Hindi ko siya girlfriend, Malia, matatag kong sagot. Bakit hindi? Biglang singit ng mama ko habang lumalapit sa amin. Veronica, bakit nga ba hindi? Sabay ni Malia. Napasinghal ako at tumalikod, palabas sana. Veronica, mabait na babae siya. Bakit hindi mo siya girlfriend? Git pa ng mama ko. At nakita ko kayo kanina sa balcony. Tapos yung tingin mo sa kanya sa kitchen, obvious. Bakit hindi kayo? Dagdag ni Malia. Walang dahilan. Wala akong sapat na dahilan para maging kami, sabi ko habang umuupo sa tabi ng mama ko sa mesa. So natutulog ka pa rin kay April? Gets ko na, bulong ni Malia. Malia, saway ng mama ko.
Totoo naman. Nandito si April kaninang umaga. Hindi ko talaga siya gusto, sabi ni Malia, madiin na tinutusok ang salad niya. Hindi siya mali. Nandito nga si April kaninang umaga. Hindi ko ipinagmamalaki yon pero magulo ang isip ko. May mga frustrations akong hindi pwedeng ibuhos kung kani-kanino. Nagkataon lang na nandyan siya. Huwag nating husgahan ang choices ng ate mo, sabi ng mama ko, may bigat ang tono. Siguro may mga dahilan ka, butterfly, dagdag ng papa ko. So mamamatay na lang ang Saints kasama niya, pabirong sabi ni Malia, sabay ikot ng mata. Pwede namang si Alessandro at future daughter niya ang pumalit. Second in line naman siya, di ba, balik ko. Amore, hindi yan ang plano. Ang plano ay ang magiging anak mo ang mamuno, gaya ng tradisyon, sabi ng mama ko, ibinaba ang kutsilyo at tinidor, halatang nainis na. Grazie, mama, sabi ni Malia. Mabuting tao si Ella. Hindi ko lang maintindihan bakit nakikipaglaro ka pa rin kay April. Malia. Sapat na. Biglang tumalim ang boses ng mama ko. Hindi pa kikialaman ang relasyon ng ate mo. May oras pa si Veronica para mag-enjoy bago siya mag-settle at magkaanak, ang susunod na Saints. Masaya siguro na may mga apo na tumatakbo rito, pahabo ng papa ko. Gracie. Worst case, pwedeng mga anak ni Malia ang magmana, malamig kong sabi. Veronica. Sapat na. Hindi na natin pag-uusapan to, mariing sabi ng mama ko, dala ang otoridad na kinalakihan na niya. May ugali siyang sermunan kami sa Italian at habang tumatanda kami, mas tumitindi iyon. Kung sino ang pipiliin kong i-date ay hindi dapat pakialam ng kahit sino. Ang mahalaga, ako ang napiling tagapagmana ng Saints. Veronica, ang mga babae sa pamilyang ito ang bumuo ng mafia mula sa wala at ipinaglaban para manatili ito. Huwag mong sirain, babala niya. Tahimik kaming dalawa ni Malia sa ilalim ng matalim niyang tingin. Palaging mas mahigpit ang mama ko. Lumaki akong nakikita kung paano siya igalang ng lahat, at ngayon ko lang lubos na naintindihan kung bakit, nang pumasok ako mismo sa mafia. Nakita ko kung ano ang kaya niyang gawin, mga bagay na kayang magpayanig kahit sa pinakamatitigas na lalaki. Humawak siya ng baril na parang bahagi ng katawan niya. Pumatay ng walang pag-aalinlangan. Napanood ko kung paano niya parusahan ang mga nagkasala sa amin, walang emosyon, walang pagsisisi. Isang tunay na puwersang kinatatakutan. Isang bala lang, tapos utusan na niya ang mga guard na linisin ang gulo. Gaya ng ginawa niya ng tangkain ng isang guro ni Malia na abusuhin siya noong 12 pa lang siya. Walang nagtanong kung bakit bigla na lang itong inamatay sa heart attack. Ang pangalang Martina Moretti ay kinatatakutan ng marami. At doon ako natuto. Natuto akong maging ganoon din, baka masigit pa. Malinaw ba ako sa inyong dalawa? Mariin niyang tanong. Sabay naming sagot ni Malia. Mabuti. May update ba kay Kilian? Tanong niya, mas malumanay na ang tono. Please, wag munang work, pakiusap ng papa ko. Please, dagdag ni Malia. Pag-alis ng mga magulang namin, umalis si Malia para hanapin si Enzo. Lagi niyang sinasabi na ayaw niya sa mafia, pero wala siyang problema sa pagiging close kay Enzo, isa sa pinakamahusay naming tech operative. Hindi naman ako tutol basta manatili siyang focused. Kailangan ko siyang sharp. Papunta ako para hanapin si Ariela, gaya ng pangako ko kanina. Hindi ko man aminin sa pamilya ko, o kahit kanino, sa sarili ko, kaya ko. Iba si Ariela. Hindi siya tulad ni na April, Olivia, o kahit si Sierra. May lambot siya. At ang mga mata niyang ocean blue, doon ako palaging nakakahanap ng katahimikan. Biglaan ang date na dinala ko siya roon, impulsive, pero kailangan. Dinala ko siya sa paborito kong lugar sa Sicily. Hindi ko alam kung bakit, pero natuwa akong nagustuhan niya. Nagbahagi ako ng maliliit na parte ng sarili ko, ang bond ko kay Malia, ilang alaala ng paglaki sa mafia. Hindi lahat. Hindi ko pa rin alam kung sino talaga siya. Nakatulog pa nga ako sa kwarto niya, hindi sinasadya. Pero nang magising ako at makita siyang mahimbing na nakahiga sa braso ko, hindi ko siya nagawang gisingin. Hindi iyon naging problema dati. Pero sa kanya hinayaan ko lang. Umalis ako ng 4 sa umaga, gaya ng nakasanayan. Hindi siya natuwa nang pumayag akong patuluyin ang mga Amerikano rito. Hindi ko rin gusto ang ideya,
pero may kutob ako na may binabalak sina Arman. Isang bagay na pwedeng magligtas o sumira sa Esanti. At hindi ko hahayaang mawalan ako ng kontrol. Veronica, nandyan ka pala, tawag ni Alessandro habang papalapit ako. Yes? Kasama ko ang pamilya ko, sagot ko, diretso. Pinakamalapit ko siyang kaibigan, pero may mga sandaling boss niya ako, hindi kaibigan. Ayos lang. Gusto lang kitang tanungin tungkol kay Ariela, sabi niya. Ano tungkol sa kanya? Tanong ko, maingat ang tono. Wala naman, curious lang kung kamusta kayo. Hindi ka masyadong nakikita nitong mga nakaraang araw. Ayos lang. May silbi ba siya? Pabiro niyang tanong. Para kanino, Alessandro, tumalim ang boses ko. Iniisip ko lang kung katulad ba siya ni April. Katulad siya, nagsinungaling ako. Hindi siya katulad ni April. Mabuti. At least hindi ka madidistract, ngisi niya. Bakit magiging concern yon? Balik ko. Alam naman natin pareho, ang likod ng kotse, o ang kitchen, hindi lugar para sa taong may ibig sabihin sa'yo. Mabuti na lang meaningless lang lahat, sabi niya, may alam ang ngiti. At doon ko siya nakita. Si Ariela. Kumikinang ang blue eyes niya, puno ng mga luhang hindi pa tumutulo. Okay, mahina niyang sabi bago tumalikod. Mariin akong napabuntong hininga. May gusto akong sabihin, pero nakalayo na siya. At least alam na niya ang lugar niya, tawa ni Alessandro. Alessandro, isa pang salita, babala ko sa Italian. Gusto ko ang latest system report ni Killian sa mesa ko, give it. Walang late. Boss, tango niya bago umalis. Pinadaan ko ang kamay ko sa buhok ko, iniisip ang susunod kong gagawin. Hindi ko pa pwedeng sabihin ang totoo. Hindi siya maniniwala. Sa ngayon, hahayaan ko muna siya. At balang araw, hahanap ako ng paraan para ayusin ang lahat. Chapter 16. Ni Ariela. Ang marinig ang mga sinabi ni Veronica ay parang suntok sa sikmura. Biglang bumagsak ang puso ko. May nararamdaman talaga ako para sa kanya. Pero para sa kanya, sex lang yon. Sana hinabol niya ako. Sana sinabi niyang nagsisinungaling siya, na hindi ganoon ang ibig sabihin ng lahat. Na hindi lang ako isa pang meaningless encounter. Na may naramdaman din siya, kahit kaunti, para sa akin. Umiyak ako. Sobra. Wala akong ganang gumawa ng kahit ano, kaya naligo ako ng matagal sa mainit na shower at hinayaang bumuhos ang luha. Paglabas ko, pagod na ako, kaya diretso kama na. Isang linggo na ang lumipas at hindi pa rin kami nag-uusap. Paulit-ulit niya akong nilalapitan, pero sa bawat pagkakataon, umiiwas ako. Hindi pa ako handang marinig ang kahit anong paliwanag niya. Sa mabuting banda, darating na silang lahat ngayon. Matapos ang isang napakasamang linggo kasama si Veronica, inaabangan ko na rin makita ang mga kaibigan ko mula sa bahay. Sinabi ni Ana na darating ang flight nila bandang 3 ng hapon. Nag-volunteer kami ni Danica na sunduin sila sa airport. Nang ikwento ko kay Danica tungkol sa kanila, halata ang excitement niya na makasama kami ng isang linggo. Ngayon, nakaupo kami sa labas, sa garden malapit sa pavilion. Nagkukwentuhan kami habang si Kylo ay masayang humahabol sa kung anong maliit na hayop ang mapansin niya, at paminsan-minsan ay ngumangata ng mga bulaklak. So hindi na kita nakikitang kasama si Veronica, casual na sabi ni Danica. Napapikit ako at napa-eye roll. May eye roll. Anong nangyari? Biro niya, exaggerated ang tono. Wala. Hindi lang ako handang makita siya ulit, mahina kong aminin. After ng date nyo, parang tanga ka sa kakangiti. Kahit kinabukasan, glowing ka pa. At sa mga sumunod na araw, kahit simpleng interaction lang, ngumingiti ka agad, maingat niyang sabi. Ikinumpara niya ako kay April. Yung taga room 17, scoff ko. Sa lahat ng tao, si April pa. Wait, paano? Paanong naging magkapareho kayo? Kunot noong tanong ni Danica. Hindi ko rin alam. Sinabi niyang sex lang daw ako. 2 beses, Dani. 2 beses kaming magkasama. At, okay naman, hindi ako magsisinungaling, pero akala ko, napabuntong hininga ako. Akala ko may nararamdaman siya para sa akin. Akala ko may ibig sabihin sa kanya yung date namin. Yung pagtulog niya sa kama ko. Pero wala. Sex lang pala ako.
Lumapit si Danica at niyakap ako. Oh, Ella. I'm so sorry. May naramdaman ako para sa kanya. Tutu. At nang marinig ko iyon, gusto ko lang sanang sabihin niya na mali ang narinig ko o may kulang sa usapan. Na nagsisinungaling siya. Kahit ano. Pero wala. May pumatak na luha sa pisngi ko. At ang pinakamasama, gusto ko pa rin siya. Alam ko, Ella. Sorry. Wala kang kahit anong pagkakahawig kay April. Kahit konti. Hinawakan niya ako habang umiiyak ako sa balikat niya. Parang pag-iyak na lang ang ginagawa ko nitong mga nakaraang araw. Bambina, bakit ka umiiyak? Tanong ng pamilyar at paos na boses sa likod ko. Ang parehong boses na iniiwasan ko sa loob ng isang linggo. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at tumalikod palayo sa kanya at kay Danica. Ayos lang ako, malamig kong sabi. Umiiyak ka. Hindi yan ayos. Umupo si Veronica sa tabi ko. Mahigpit akong niyakap ni Danica bago bumulong, iiwan ko muna kayo. Babalik ako, okay? Tinawag niya si Kylo at lumayo kasama siya. Bakit ka umiiyak, Bambina? Tanong ulit ni Veronica. Tulad ba talaga ako niya, singhal ko? Ganyan ba tingin mo sa akin? Na isa lang akong meaningless fling. Ariella. Alam mo bang may nararamdaman talaga ako para sa'yo, Veronica? Putol ko, mas mahina na ang boses. Alam mo bang gaano kasakit marinig na ang taong gusto mo, tingin sa'yo, wala lang. Hindi ko siya matingnan. Natatakot akong tuluyan na naman akong bumigay. Akala ko may ibig sabihin sa'yo yung date natin. May ibig sabihin yon sa akin. Akala ko mahalaga sa'yo yung maliliit na sandaling pinagsaluhan natin, gaya ng kahalagahan nila sa akin. Pagpapatuloy ko, may halong galit at sakit. Mahalaga sila, mahina niyang sabi, pero hindi ko siya pinansin. Hindi mo siya kinorek, Veronica. Wala kang sinabi na mali ang akala niya na nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling ako, Ariella, bigla niyang putol. Iyon ang sinusubukan kong sabihin sa iyo buong linggo. Nanigas ako. Kung ganoon, bakit hindi mo kinorek si Alessandro? Bakit mo pa sinabi? Dahil hindi pa ako handang aminin na may nararamdaman din ako para sa iyo, pagtatapat niya. Ipinaliwanag niya kung paanong hindi pa siya handa, kung paanong mas madali na lang sumabay sa akala ni Alessandro, kaysa harapin, kahit sa sarili niya, na may pakialam siya sa akin. Nagkamali ako, buntong hininga niya. At sorry. Natutulog ka pa rin ba kay April? Diretsahan kong tanong. Kaya ba hindi ka na-bother sa sinabi niya? Nag-atubili siya bago sumagot. Inaasahan ko na. Pero masakit pa rin. Kailan ang huli? Tanong ko, kinakabahan. Umaasa akong matagal na. Na hindi ka makailan. Kanina umaga, amin niya. Nanikip ang dibdib ko at muling nanghapdi ang mga mata ko. Ang gulo mo, Veronica. Sinasabi mong may feelings ka sa akin tapos sasabihin mo ring natulog ka sa kanya kaninang umaga. Ang galing. Ariella, ayokong ilabas ang frustration ko sa maling tao. Si April ay palaging nandyan, mahina niyang sabi. Yon excuse, pabulong kong sabi habang tumutulo ang luha ko. Gusto kong umuwi. Pagkatapos ng annual ball, gusto kong umalis. Hindi pwede, kalmado niyang sabi. Gusto ko. Hindi talaga pwede. Hindi ako gumastos ng $35 million para wala. Magstay ka, dagdag niya, may bahid ng ngisi. Sumikip ang sikmura ko. Halos nakalimutan ko na may leverage siya sa akin. At kinamuhian ko iyon. Sige, bulong ko. Bakit hindi sa akin mo ibinuhos ang frustration mo? Dahil ikaw ang maling tao. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit siya ang tamang tao? Dahil wala akong feelings para sa kanya. Ano man ang mangyari sa amin, hindi magiging patas sa'yo. Kahit galit ako, ayaw ko kung paano pa rin ako tinatamaan ng sincerity niya. Kung paano bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko sa boses niya. Kung paano maihawak ang mga mata niyang itim, isang bagay na gusto kong paniwalaan. At kinamuhian ko na kahit galit ako, gusto ko pa rin siya. Kung magstay ako, kaya mo ba siyang bitawan? Mahina kong tanong. Si April? Kaya mo bang itigil? Wala nang takbo sa kanya kapag frustrated ka.
Ikaw at ako lang. Kaya ko. Hindi na siya magiging issue, sigurado niyang sabi. Gaya ng sinabi ko, ikaw at ako lang, Bambina. Kaya mo bang ipangako iyon? Mabilis ang tibok ng puso ko. Is promise. Wala na siya. Ikaw at ako lang. Sisiguraduhin kong hindi na siya makikialam sa atin. May munting ngiti sa labi niya. Okay. Pinunasan ko ang huling luha ko at minisyan siya. Baka masyado ko siyang napatawad. Baka nagsisinungaling siya. Pero nagsisinungaling din ako. Dahil hindi naman ako narito para sa love, narito ako para sa isang mission. Chapter 17. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Mahinahon niyang tanong. Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko at napansin kong unti-unting lumambot ang dati niyang matigas na tingin. Nakapahinga ang mga kamay niya sa gilid, may suot na mga gold rings na bumabalot sa halos bawat daliri. Relax ang malalambot na features ng mukha niya, ang maayos na kurba ng kilay, ang matataas na cheekbones, at ang mga labi niyang may bahagyang kinang ng gloss. Ayokong paiyakin ka ulit, maingat niyang sabi, hinahatak ako palabas ng sarili kong isip. Huwag mo na, sagot ko. Hindi ko na gagawin. Sorry. Sobrang sorry, Ariela. Inilapag niya ang kamay niya sa tuhod ko, at parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Ayoko sa kanya, bulong ko, inilapat ang kamay ko sa ibabaw ng kanya. Wala na siya, Bambina. Pinag-interlock niya ang mga daliri namin at hinalikan ng marahan ang kamay ko. Sandali, in-enjoy ko lang ang presensya niya. Dumulas ang kamay niya mula sa akin pababa sa baywang ko, hinihila akong palapit sa kanya. Darating na silang lahat ngayon. Hindi ko dapat in-assume na okay ka sa presensya nila. Sorry, sabi niya habang ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Amoy bulaklak siya, poppies. Isang amoy na parehong strong at delicate, may tapang pero mailambing para sa mga handang manatili at namnamin ito. Ayos lang. Magiging okay din, nagulat lang ako, pero nung pinag-isipan ko, masaya ring makita ulit si Ana, mahina kong aminin. Mabuti yan. Gusto mo pa bang maging busy ka? Hindi na siguro. Kaya ko na. Pero salamat. Alright. Hinalikan niya ng marahan ang tuktok ng ulo ko. Pumikit ako, ninanamnam ang sandali. Tahimik lang kaming magkayakap hanggang may boses na pumutol sa katahimikan. Sabi ni Grio, naghihintay na ang sasakyan. Pagdilat ko, si Danica ang nakita ko, pilit tinatago ang ngiti. Isang bagay tungkol kay Danica, ramdam niya ang emosyon ko ng mas malalim paminsan kaysa sa akin. Kapag masaya ako, doble ang saya niya. Kapag galit ako, mas galit siya. At kapag may balak akong gawin na medyo delikado, siya ang taong pipigil sa akin, or mas malamang, sisiguraduhin niyang hindi kami mahuhuli. Ramdam niya ang sakit ko, ang saya ko, ang lungkot ko. Pero hindi siya natatakot magsabi ng totoo. Kapag nagkamali ako, ipapamukha niya. Kapag nakasakit ako ng tao, tulad ng pananakit sa akin, pananagutan ko iyon sa kanya. Siya ang moral compass ko. Ang best friend ko. Saan kayo pupunta? Malamig na tanong ni Veronica. Gustong sunduin ni Ella ang mga kaibigan niya sa airport. Sagot ni Danica, pinipigilan ang ngisi. Talaga? Tinaasa ni Veronica ng kilay. Akala ko makakatulong na distraction mula sa, hindi ko na tinuloy at agad siyang tumango. Okay. Basta siguraduhin mong babalik ka agad. Lahat magkikita mamaya ng 8. Of course, sabi ni Danica. Tumango rin ako habang tumatayo. Kita tayo mamaya, sabi ko kay Veronica. Tumango siya, at akala ko iyon na ang hudyat para umalis ako, pero bigla niyang hinawakan ang pulso ko at hinila ako pabalik. Walang goodbye, may ngising tanong niya. Goodbye, Veronica, sabi ko, mahiyain ang ngiti. Halika rito. Isinabit niya ang daliri niya sa belt loob ng jeans ko, hinila akong palapit bago idampi ang labi niya sa akin. Hindi ako nag-atubiling gumanti. Malambot, sweet, bago pero pamilyar. May bahagyang lasa ng sigarete sa labi niya. Nakapagtataka, pero hindi ko ininda. Sandali kaming nagkasabay ang galaw ng mga labi bago siya unang bumitaw. Ayan ang tamang goodbye, Bambina, may ngisi niyang sabi. Mabilis kong hinalikan ang labi niya para itago ang pamumula ng pisngi ko. Bye, Veronica.
Paglingon ko, nakita ko si Danica na naghihintay, aliw na aliw ang ngiti. So, bati na kayo, biro niya habang naglalakad kami pabalik sa loob. Si Kylo ay masayang sumusunod sa tabi namin. Mahaba-habang usapan. Sana nga. 2 hours akong nawala, tawa niya. Maganda naman ang usapan. Napag-usapan namin lahat at nagkasundo kami na hindi na magiging issue si April. Iniabot namin si Kylo sa isa sa mga guard. Maingat nitong kinuha ang leash. Paano? Tanong ni Danica habang naglalakad kami papunta sa naghihintay na Effie. Ano? Gulong tanong ko. Si April, paano siya hindi na issue? Nagtatrabaho pa rin siya rito. Aayusin ang schedule niya para hindi na siya makasalubong alinman sa amin. Matatag ang boses ko habang umaandar ang sasakyan. May sense naman. Anyway, matutuwa si Malia na okay na kayo, sabi niya na may ngiti. Malia, tinaasan ko ng kilay. Siya ang number 1 supporter mo. Mostly dahil gusto niyang mag-settle down si Veronica, pero talagang gusto ka niya. Alam naman niyang hindi kami ni Veronica, di ba? Napatawa si Danica. Yung goodbye niyo kanina, hindi masyadong platonic. Napa-aerol ako, ramdam ang init sa pisngi ko. Hindi kami. Okay, hindi today. Tatanungin ulit kita bukas, biro niya. Dani, pwede mo akong tanungin bukas, pero hindi magbabago ang sagot ko. Mahina kong tawa, alam kong malayo pa kami roon ni Veronica. Pagdating namin sa private landing strip, bumuhos ang excitement sa dibdib ko. Sa una, tutol talaga ako sa pagpunta nila, pero ang muling makita si Ana, kahit sandali lang, biglang parang naging pinakamagandang ideya. Nakababa na ang quartz plane. Ang sleek na puting katawan nito ay may lavender na ihi sa buntot, at ang cream-colored interior ay may malambot na glow mula sa warm cabin lights. Pagbukas ng pinto, lalo akong na-excite. Si Reve ang unang lumabas. Oh my God, Ella, ang hot niya, bulong ni Danica, dahilan para matawa ako. Ay introduce mo ako. Sure yan. Sumunod si Anna. Halos tumalon ako sa excitement habang mahigpit ko siyang niyakap. 1 buwan at kalahati pa lang, pero mas namiss ko siya kaysa sa inaakala ko. Ella, malambing niyang sabi. Miss na miss kita. Miss na miss din kita, Anna. At doon ko siya nakita, si Gray. Jane is beautiful, Ella, bati niya na may ngiti. Mas gwapo siya kaysa dati. Kasing akit pa rin ang dati ang green eyes niya, at ang dati niyang mas mahabang blonde hair ay ngayon ay maikli na. Gray, sigaw ko, niyakap siya habang hinalikan niya ang pisngi ko at binuhat ako tulad ng dati. Namiss mo ba ako tulad ng pagmiss ko sa'yo? Ang makita silang muli ay parang pag-uwi. Kami ang team, ang smooth talker, ang enforcer, ang muscle at ang brains. Kami ang best ng quartz. Miss na miss kita. Can't wait na makuha ka ulit mamaya, bulong ni Gray sa tenga ko. Grabe ka, Gray, tawa ko, sa kahinarap si Danica. Dani, sila sina Gray, Rev at Anna. Nice to meet you all, masiglang sabi ni Danica. Nice to meet you too, sagot ni Rev, at napansin ko ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Danica. Sumakay kaming lahat sa sasakyan, masayang nagkukwentuhan habang pauwi. Mukhang nagkakasundo agad sina Danica at Rev, habang kami naman ni Anna ay nagkukwento kay Gray. Pagdating sa bahay, inihatid sila ni Grio sa mga kwarto nila, habang kami ni Danica ay hinanap si Kylo. Dinala ko siya sa kwarto ni Anna, at doon kami nag-usap ng matagal bago palihim akong sunduin ni Danica para sa meeting. Oras na. Chapter 18. Napakalaki ng boardroom, may mahabang mesa na kayang magpaupo ng hanggang 40 na tao. Walang bintana, puro glass walls lang sa west at south side ng kwarto. May mga water bottle na maayos na nakalagay sa bawat upuan. Gusto kong umupo mas malapit sa unahan, pero sinabi ni Danica na may hierarchy raw ang seating arrangement. Naturally, si Veronica at Alessandro ang nasa head ng table, kasama ang iba pang high-ranking individuals sa paligid nila. Ang mga recruiters ay nasa gitnang bahagi. Magkatabi kaming umupo ni Danica habang hinihintay ang iba. Maaga kami, sinabihan kaming dumating ng 8, pero 7:45 pa lang. Pampalipas oras, nagkwentuhan kami. Todo gosh si Danica kay Rev, kung gaano raw siya ka-funny at ka-genuinely caring.
Hindi na ako kumontra kasi alam ko kung gaano siya kabait pith nature. Maya-maya, nagsimula nang pumasok ang mga tao. Agad kong nakita si Enzo na papasok kasama ang isang grupo. Umiti ako sa kanya, umaasang mapapansin niya ako. Matagal na rin kaming hindi nagkikita, alam kong busy siyang tao. Ariela, how are you? Tanong ni Enzo habang umuupo sa tapat ko. I'm good, Enzo. How are you? I'm doing great. Nice to see you again. I'm glad you're finally attending meeting. I was wondering when that would happen, sabi niya sabay tawa. Me too, honestly, sagot ko, nakangiti. May isang grupong pumasok na hindi ko pa nakikita dati. Brazilian sila, halata sa forest green na suot nila. Nagtagpo ang mga mata namin ni Dario at napangiwi ako. Ngumisi siya sa akin, pero agad akong umiwas ng tingin, sakto namang pumasok sina Veronica at Alessandro. Hindi mabasa ang mga ekspresyon nila, cold, seryoso. Sa sandaling iyon, may kakaibang kaba akong naramdaman. Alright, everyone is here, sabi ni Veronica. May two main topics tayo. Una, si Kilian. Pangalawa, isang mall. Pamilyar ang pangalang Kilian, pero hindi ko maalala kung saan ko siya narinig dati. Enzo, what's the update on Kilian? Tanong ni Alessandro. Kilian Kosovo has been actively stockpiling weapons, kahit anong klase, at sobrang dami, ulat ni Enzo. Ang galaw ng team niya, hindi lumalayo sa Moscow o Monaco. Doon lang sila nakastation. May meeting siya with the French next Wednesday, at magpapadala kami ng mall. Ang general belief ay naghahanda siya para sa war at gumagawa ng bagong alliances. Biglang nag-click lahat. Si Kilian, ang pinakamalaking kalaban ng alliances namin, ang Russians. Matagal siyang nanatiling underground, kaya halos imposible siyang matrack. Pero ngayon, bumalik siya. I'm sending recruit team 3, Michael at Oscar, matatag na sabi ni Veronica. Papasok kayo bilang new household staff. Pasok, labas. 3 days. Yes, boss, sabay na sagot ng malalalim nilang boses, at tumango si Alessandro. Magkamali kayo at magkikita tayo sa stanza 5. Understood, babala niya. Yes, boss, ulit nila. Now, the mo. Sausa, dagdag niya, sabay turo sa leader ng O Infinito, ibig sabihin, the endless. Si Gabriel Sausa ang pinuno nila. Isang ruthless na lalaki at ang nag-iisang taong kinatatakutan ni Arman, bukod sa Diyos. O Infinito received word na ang Americans, Quartz Assassins, ay nagpadala ng mall para patayin ang boss at agawin ang number 1 spot sa mundo, paliwanag ni Sausa. Kaunti lang ang impormasyon namin. Ang alam lang namin, dumating na sila. Kagabi lang namin nakuha ang balitang ito. Ang unang instinct namin ay ipaalam ito sa inyo ng personal, in case na compromised na ang sarili naming organization. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ako ang mall. Alam ba ni Sausa? Alam ba niya ang mission ko? Thank you, Sausa, kalmadong sabi ni Veronica. O Infinito stands with you in case of war, dagdag niya. Gracie. With that said, sabi ni Veronica, gusto kong bantayan niyo ng mabuti ang mga bagong Americans na dumating today. Mananatili sila dito for 2 weeks, kasama ang annual ball next week. Gusto ko ng heightened security sa lahat ng secured rooms sa bahay na to at sa 40-mile radius sa labas nito. Walang aapak sa Italian soil nang hindi ko alam. Nilibot ng malamig at madilim niyang mga mata ang buong kwarto. Gusto ko ng guard sa bawat elevator, bawat staircase, bawat 20 steps. Round-the-clock surveillance. At kumuha kayo ng 7 pang Black Cane Corsos. Walang kahit anong impormasyon ang lalabas sa teritoryo ko nang hindi ko alam. Kapar. Yes, boss, sabay-sabay na sagot ng lahat. Boss, paano natin nakuha ang impormasyong ito? Tanong ni Enzo. Sausa, sagot niya, sabay turo sa lalaki. May tao kami sa loob ng Quartz Organization na nagbigay sa amin ng impormasyong ito, paliwanag ni Sausa. Matagal na naming pinlano ito, ilang months na. Siya ang sarili naming isisi. Paano tayo sure na mapagkakatiwalaan ang isisi mo? Tanong ni Dario. I second that, dagdag ni Danica. Wala pang kahit sino ang matagumpay na nakapagpabagsak sa Isanti. Kung tama ang impormasyong ito at magtagumpay ang plan, malaking breach to para sa atin.
Tama, sabi ng isa pang lalaki habang mabilis na nagtatype sa laptop niya. Dapat may napansin na tayong kakaiba sa alis natin, baka nabawasan ang communication mula sa Quartz. Pero base sa records, normal ang lahat. We can trust VVC, mariing sabi ni Sausa. Kasama na namin siya since 16 siya, gumagala sa favela streets ng Rio. 7 years na siyang ACC at ni minsan, hindi siya nagbigay ng maling impormasyon. May we have name? Tanong ni Enzo. Para sa safety ng A. Santi, kailangan naming mag-background check. Tama si Enzo, sang-ayon ni Veronica. Para sa security ng mafia ko, kailangan namin ang identity niya. Of course, sabi ni Sausa. Ang birth name niya ay Renato Pereira. Ang gamit niyang pangalan ay Rev Huntsman. Si Rev. Ang Rev ko. Isang ACS pala. Chapter 19. Pagkatapos ng meeting, mabilis kaming umalis ni Danica sa boardroom. Magkaiba ang dahilan namin, pero pareho ang bigat ng iniisip. Tahimik kaming naglakad, paminsan-minsan ay nagkakatinginan. Hindi yung tipong clueless na tingin, kundi yung klase ng tingin na nagsasabing, may alam ka, at dapat mo nang sabihin. Hinintay naming maging empty ang elevator bago sabay pumasok. Pagkasara ng pinto, kaming dalawa na lang, saka siya nagsalita. Did you know? Tanong niya, diretso ang tingin sa harap. Know what? Maingat kong sagot. About Rev? Hindi, sagot ko ng totoo. Yung isise. Yung mall. O kung ano man ang gusto mong itawag, pilit pa rin niya. Napaluha ako ng bahagya, lumunok bago sumagot. Hindi, sabi ko ng mahina. Bigla niyang pinahinto ang elevator sa gitna ng floor at humarap sa akin. Ikaw ba? Direkta niyang tanong. Tiningnan ko siya, walang mabasang emosyon sa mukha ko. Ariela, maging honest ka. Pwede nating tapusin to. Kung maihawak si Arman sa'yo, pwedeng tumulong si Sausa. Huwag mong gawin to sa sense. Huwag. Promise, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Matatag ang boses niya, pero may pakiusap sa mga mata niya. Hindi ako iyon, Danica. Sabi ni Sausa, hours pa lang silang dumating. Almost 2 months na akong nandito. Hindi ako yon, maayos kong pagsisinungaling. Sandali niya akong inaral bago tumango. Okay. I'm taking your word for it. I trust you, Ella. At mahal kita, parang matagal na tayong best friends. Huwag mong ipagkanulo ang pamilya ko. Hinding-hindi, sabi ko. Nagsisinungaling man ako tungkol sa identity ko, hindi naman sa intensyon ko. Hindi ako ang magsisimula ng gyera. Mabuti. Bago ko pindutin to, sa tingin mo ba si Gray? O si Anna? Alam kong friends mo sila, pero ngayon, saints na ang pamilya mo. Ito na ang home mo. Hindi ko alam, kibit balikat ko. CJ. At least sure tayo sa'yo. Napabuntong hininga siya. Dinner tayo tonight. Para ma-relax. Isama natin si Malia, the 6 of us. Ngumiti siya ng malaki. Sure, sagot ko. Pagdating namin sa top floor, sinabi ni Danica na dadaan muna siya sa room niya. Ako naman, iisa lang ang nasa isip, kailangan kong hanapin si Rev. Kumatok ako sa pinto niya, kinakabahan. Ilang sandali lang, binuksan niya ito na may ngiti. Ella, pasok. Okay ka lang? Akala ko hinahanap mo si Gray, casual niyang sabi. Rev, napabitin ako. Ella, ulit niya, may bahagyang amusement sa mga mata. Ano ba talaga ang connection mo kay Sausa? Direkta kong tanong. Kibit balikat siya. Leader siya ng O Infinito, ang nag-iisang taong kinatatakutan ni Arman na buhay pa at iyon na yon. So nung 16 ka, gumagalaw ka sa favelas bilang Renato, siya lang ang connection mo, git ko. Napansin kong nanigas siya ng isang saglit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka si Gray lang to. Kasi, Ella, honestly, wala akong idea sa pinagsasabi mo, mahinahon niyang sagot. Bakit hindi mo sinabi kay Sausa na ako iyon? Bakit hindi ka tumatakbo sa kanya ngayon? Singhal ko, naninikip ang mga mata. Dahil binibigyan kita ng benefit of the doubt. E-drop mo ang mission at tulungan mo si Veronica. Kapag hinabol ka ni Arman, nandyan sina Sausa at Veronica, kung titigil ka. Kapag tinuloy mo to, hindi ako sure kung makakalabas ka ng buhay. Ano bang alam mo na hindi ko alam, irap ko?
Mas marami kaysa sa iniisip mo. Napabuntong hininga siya. Ella, yung huling taong ipinadala ni Arman para sa exact na job na to, 6 feet under na. Namatay sa heart attack habang nasa trabaho. Nanlamig ang likod ko. Ruthless si Veronica. Emper niya to, pero bago siya, may Martina Moretti. At bago si Martina, si Candela. Ayaw mo talagang makilala si Candela. Kapag nalaman ni Veronica na ikaw to, hindi kanya papatayin kahit si Martina. Pero si Candela, kahit ang Diyos, natatakot sa babaeng iyon. Isuko mo na to, Ella. Kayang tumulong ni Sausa. Seryoso ako. Huwag mo nang bigyan si Arman ng higit pa sa nakuha na niya. Wala akong ibinigay sa kanya. Wala nga akong naibigay, depensa ko. Mas marami na ang naibigay mo kaysa sa akala mo. Alam na niya ang codes niya. Nakatulong ka. Bakit hindi mo sinasabi sa kanila? Pwede mo akong ibagsak ngayon din. Dahil naive ka. Masyado kang nagtitiwala sa lalaking nagpalaki sa'yo. Sa lalaking pinagkatiwalaan ng parents mo. Masyado kang soft. Kapag may sinabi ako, mababasag ka sa guilt pa lang. Humigpit ang pangako. Kailangan kong tapusin ang mission. Madilim ang tawa niya. Ang mission na to ang tatapos sa'yo. Hindi ikaw ang tatapos dito. Hindi mo alam yan. Alam ko. Pinadala dito ang best friend mo para pabilisin ang lahat. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa kanya. Hindi ka totoong quartzman. Ang tunay na quartz, hindi kailanman ipagkakanulo si Arman. Hindi naman talaga ako naging ganoon, amin niya. Hindi ako nagpatotoo, hindi ako nag-pledge ng allegiance sa house niya. Ang loyalty ko ay kay Sausa at sa lalaking nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Mamamatay ako bago pa ang O Infinito o Esanti. Kung pwede, isara mo ang pinto pag alis mo. Kailangan ko ng shower, sabi niya habang papalayo. Umalis ako, magulo ang isip. Lahat ay may sense at wala ring sense, sabay. Sasabihin ko ba kay Arman ang tungkol kay Rev? Isusuko ko ba ang mission at poprotektahan ang lugar na unti-unti kong minamahal? Hindi ko alam. Bumalik ako sa room ko at bumagsak sa kama katabi si Kylo. May kumatok. Hello, tawag ko at biglang bumukas ang pinto. Si Gray. Hi, bati niya, pumasok at isinara ang pinto. Umupo ako, nag-ingat ang tingin. Baka kailangan ko ng distraction ngayon? Anong meron? Mahina kong tanong habang naupo siya sa tabi ko. Wala, gusto ko lang nandito na ako. Miss na miss kita. Hinawakan niya ang bewang ko, hinila akong palapit. Miss din kita, Gray. Tiningnan ko ang green ace niya, may hinahanap pero wala akong nakita. Lumapit siya, hinalikan ang pisngi ko, panga, lig. Magulo ang halik niya, pilit ang dila sa bibig ko. Hindi ako agad gumanti. Nang sa wakas ay ginawa ko, doon ko na-realize, ayoko nito. Masyadong rough. Umiwas ako. Halikan mo naman ako, Ella, bulong niya. Hindi ko kaya, sabi ko, bumababa sa kandungan niya. May nagawa ba akong mali? Hindi na lang ito ang gusto ko. Dumilim ang ekspresyon niya. May iba ka bang nakikita? Gray, huwag. Si Veronica ba? Kayo pa rin? Diyos ko, hindi ka naman talaga mahilig sa babae. Hindi ikaw ang magdidikta kung sino ang gusto ko, pumutok kong sagot. Bago pa siya makasagot, bumukas bigla ang pinto. Si Veronica. Bakit mo siya sinisigawan? Malamig niyang tanong, nakapako ang mga mata kay Gray. Nag-alinlangan si Gray, salit-salitang tumingin sa amin. Ariela, let's go, matatag na sabi ni Veronica. Inilagay niya ang kamay sa likod ko, ginabayan akong palabas. Hindi na ako lumingon pa. Chapter 20. Inihatid niya ako palabas at ginabayan papunta sa elevator. Sabay kaming pumasok bago niya pinindot ang buton para sa 9th floor. Bambina, bakit siya sumisigaw? Tanong niya. Wala lang, okay lang, sabi ko, may halong inis. Bigla niyang pinahinto ang elevator. Dumapo ang kamay niya sa leeg ko, hindi masakit, hindi marahas, pero sapat para pilitin akong tumingin sa kanya. Bakit siya sumisigaw? Ulit niya. Gusto kong manatiling matatag pero hindi ko nagawa. Malambot ang hawak niya, pero ang presence niya, dominant, magnetic, at sobrang nakakabighani.
Mababa ang boses niya, hindi humihingi ng sagot, hinihingi nito. Naputol ang hinga ko at parang ipinagkanulo ako ng sarili kong katawan. Dahil ayaw kong halikan siya pabalik, amin ko. Binitiwan niya ako at pinagmasdan ng ilang sandali. Ayaw mong halikan siya pabalik, ulit niya. Tumango ako. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya at hinalikan ako, malambot, maingat, habang hinihila niya ang bewang ko palapit. Agad akong gumanti. Banayad at walang pagmamadali ang halik niya, bahagyang dumampi ang dila niya sa lower lip ko, parang humihingi ng permiso. Bahagya kong ibinuka ang labi ko, hinayaan siyang palalimin ang halik, mabagal, sinasadya. Ito ang lahat ng hindi si Gray. Mabuti, bulong niya nang bumitaw siya, saka muling pinaandar ang elevator. Bakit mabuti, tanong ko. Hindi ka dapat humahalik sa iba, sabi niya na parang wala lang, bago kami lumabas sa floor niya. Namula ako sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at kusang nagbigay daan ang mga guard habang inaakay niya ako papasok sa suite niya. Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo. Aayusin ko siya mamaya, sabi niya, sabay halik sa pisngi ko bago siya mauna. Anong ibig mong sabihin sa aayusin, tanong ko, sumusunod sa kanya. Hindi na mahalaga yon, Bambina. Huwag mo siyang saktan. Hindi kailangan. Siguro. Pero hindi ko hinahayaang malayang gumalaw ang mga abuser sa Eden. Wala namang nangyari kontra ko. Hindi ngayon. Pero bukas? O sa ball? Humarap siya sa akin taas kilay. May punto siya. Hindi dahil walang nangyari ngayon ay hindi na mangyayari bukas. Walang mangyayari, tiniyak ko. Ayoko ng chances, sagot niya, diretso ang tingin. Pumasok kami sa kitchen niya at sumandal siya sa island sa tabi ko. May kailangan sana akong sabihin sa'yo, sabi niya sa pamilyar niyang paos na boses. Kumulo ang kaba sa sikmura ko. Oh, alam na niya. Siguro dapat ko na lang sabihin ang lahat. Baka iyon ang magligtas sa akin. Bubuka pa lang ang bibig niya nang biglang pumasok si Malia. Ella! I'm so happy you're here, masigla niyang sabi, yakap agad sa akin. Hi, Malia, sagot ko, kabado ang tiyan. Maghanda na tayo para sa dinner. Pwede tayong magpatugtog at mag-mix and match ng outfits. Pwede ring sumama si Danica, kahit ayaw niya sa mix and match, tukso niya. Malia, pwede siyang sumunod, singit ni Veronica. Hindi. Nauna kaming nagplano. Sa tingin ko, kailangan mo rin ang sarili mong friends, pang-aasar ni Malia sa kapatid niya. May friends ako, Malia, irap ni Veronica. Hindi counted ang kapatid mo, right-hand man mo, at soon-to-be girlfriend, balik ni Malia. Napalingon ako kay Veronica, pero agad dinakpan ni Malia ang bibig niya, na pagtanto ang nasabi. Sorry, mali yun, sabi niya, pilit ang ngiti. Ano ka raw, nakangiti kong tanong kay Veronica. Mag-dinner ka na. Kakausapin kita mamaya, Bambina, sabi niya, sabay halik sa pisngi ko bago umalis. Hinila ni Malia ang kamay ko, halatang excited. Come on! Sinadya mo ba talaga ang sinabi mo kay Veronica? Tanong ko kay Malia habang naghahanda kami. Kaming three, si Malia, Danica, at ako, ay nasa suite ni Malia, nagbibihis para sa dinner sa isa sa pinakamagandang family-owned restaurant sa Sicily. Hindi ko pwedeng sabihin, sabi niya sabay tawa. Please, Malia. Kailangan kong malaman kung seryoso ka. Ano nang sinabi mo, Lia? Tanong ni Danica, curious. May ibinulong si Malia sa Italian at nakita kong biglang nagbago ang ekspresyon ni Danica. Oh, my gosh. Kahit ako, ayokong ispoil yan. Sorry, Ella, sabi ni Danica, may pilyong ngiti. Ang helpful niyo talaga, deadpan kong sabi. Sabay silang natawa. Pagkatapos naming magbihis, bumaba na kami. Lahat kami naka-black dress, iba-iba ang style, may heels. Ang strapless dress ni Danica ay lalong nagbigay diin sa figure niya, habang ang backless satin gown ni Malia ay eleganteng-elegante. Ang deep V-neck satin dress ko ay bumagay sa silver jewelry ko, at ang buhok ko ay nakataas sa sleek bun. Pagdating namin sa entrance, nandoon na ang iba. Si Gray ay naka-dark purple button-up na may jumper sa balikat, black pants, at dress shoes. Si Rev naman ay mas casual pero pulido, long-sleeve gray top na nakataas hanggang siko, black pants, at kaparehong sapatos.
Si Anna ay kapansin-pansin sa short lavender dress at white heels, bumabagsak ang ginger hair niya sa likod. Ang gaganda at ang popogi natin, sabi ni Malia. Tawa kami bago umalis. Nauna sina Danica at Rev, magkaakbay sina Malia at Anna, at si Gray ay napasabay sa akin. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses. Ariela. Alam ko na kung sino bago pa ako lumingon at agad uminit ang pisngi ko. Nagpatuloy ang lahat sa paglalakad, maliban kay Gray. Pagharap ko, nakita ko si Veronica, nakatayo roon, effortlessly captivating. Kita ang detailed tattoo sa toned arms niya, dahil sa tank top, at ang black sweatpants niya ay mababa ang bagsak sa balakang, bahagyang lampas sa pusod. Naka-high ponytail ang dark hair niya, at kahit nakakasual lang siya, mas lalo siyang nakakaakit kaysa sa usual suits niya. May ngiting mayabang sa labi niya habang lumalapit. Sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Sumunod ako ng walang pag-aalinlangan. Lumiko kami palayo sa iba, at ramdam ko ang tingin niya habang sinusuri ako, nagtagal sa bahagi kung saan nagtatapos ang dress ko bago muling umakyat. Pagbalik mo, huwag ka nang dumiretso sa room mo. Umakyat ka sa akin, bulong niya, inilalagay ang kamay sa bewang ko. Really, tanong ko, may munting ngiti. Really, sagot niya, hinila akong palapit. Okay, sabi ko, namumula. Ibinaba niya ang mga daliri niya sa katawan ko, bahagyang hinila ang lailayan ng dress ko. Bambina, napag-usapan na natin to, sabi niya, may pilyong hila sa tela. Gusto ko, tukso ko habang pumwesto siya sa likod ko. Ako rin, amin niya, mainit ang hininga sa lig ko. Bumalik ang mga kamay niya sa bewang ko, saka siya humalik ng marahan sa ilalim ng tenga ko. Hayaan mo akong maging magtatanggal niyan mamaya, bulong niya. Nanginig ang likod ko. Uminit ang pisngi ko at may matagal ko nang nakalimutang pakiramdam ang nagising. Humarap ako sa kanya, inilagay ang mga braso ko sa lig niya. Okay, bulong ko, sabay halik sa labi niya. Hinagkan niya ako pabalik, mabagal, walang pagmamadali, mahigpit ang hawak niya sa akin. Magkasabay ang galaw ng mga labi namin, nakakahilo ang sandali. Nang bumitaw kami, hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. I'll see you later. Vic said, you will, sagot ko, ninakaw ang isang huling halik. Enjoy dinner, Bambina. Hinalikan niya ang pisngi ko. Ngumiti ako, handang sumagot, nang may biglang pumasok sa paningin ko. Sa likod ni Veronica, malapit sa kanto, nakatayo si Gray. Nakatitig ang mga mata niya sa amin, sa mga kamay kong nakapatong pa rin sa balikat ni Veronica. May humigpit sa dibdib ko. Oh no. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.